Kung meron man daw lubhang naapektuhan sa kaguluhan sa Zamboanga City, yan ang mga inosenteng bata. Ilang paslit ang namatay matapos tamaan ng ligaw na bala sa kasagsagan ng bakbakan. Ang mga batang nakaligtas naman at nasa evacuation center, posible raw na natroma. May report si Ivan Mayrina. Matapos ang nakakabinging bakbakan ng mga militar at rebelde nitong mga nakarang araw, naghuhumiyaw ang mga pinsalang iniwan ng mga bala, bomba at nagngangalit na apoy. Ang karanasang ito hindi raw makakalimutan ng mga residente, lalo na ng mga bata. Ano man yung nararamdaman mo habang nasusunod yung bahay? Takot ka. Ang bahay, yun na doon pa. Umiiyak ka. Hindi, takot ka lang. Sa drawing na ito, mamamala sa mukha ng kaguluhan sa mata ng isang paslit. Ang batang gumuhit daw nito, posibleng dumaan sa trauma. Very few came up with drawings where may baril and then nasusunog. Early childhood experiences is very, very important because this is going to affect the way they look at things, the way they relate to people. Naluha pa si DSWD Secretary Dinky Soliman habang ikinukwento ang isang batang babaeng 3 taong gulang. Sa loob daw ng ilang araw na pagkakainig sa bakbakan, walang ibang naging bukang bibigang bata, kundi ceasefire. Itong batang ito hindi dapat nalagay sa gitna at nagsisisigaw ng ceasefire. Dapat nandun siya sa kanyang playground, dapat nandun siya sa kanyang bahay. I mean, hindi dapat nangyayari yun. So that's my reaction as a human being. Sa datos ng DSWD, mahigit 21,000 paslit ang nag-evacuate sa Baliwasan Grandstand. Para alalayan sa posibleng nararanasang trauma, isinasailalim sila sa play therapy at daycare session kung saan pinaglalaro, kinukwentuhan o pinaguguhit sila ng mga volunteer. Mga bagay na hindi na kailanman magagawa pa ng 6 na taong gulang na si May Ann Tigoy. Lunes ang hapon ng tamaan ng ligaw na bala sa ulo si May Ann. Yung mga bata lang po, kawawa sila. Wala man kasalanan ng anak ko sa kanila. Alas 9 kaninang umaga, pumanaw si May Ann. Isa lang siya sa mga inosenteng buhay na nabuwis ng dahil sa digmaan. Sa kwento na nakausap namin nakataka sa bihag, 2 kasama nilang hostage ang namatay sa bakbakan. Kabilang raw dito ang isa pang batang tulad ni May Ann, tinamaan din ng bala sa ulo. Ang grupo raw ni Ustad Saber Malik na isa sa mga leader ng MNLF ang bumihag sa kanila. Mas lalo akong natakot doon nung kinausap niya si Ma'am Beng pati si Sir Rojas. Sabi niya, ano man ibibigay niyo yung gusto ko o hindi. Palalayain niyo ba kami o hindi kasi ipapatayin ko yung lahat ng mga hostage. Ganyan sabi, doon pa lang umiyak na kami. May mga araw daw na isang beses lang kumakain ng mga bihag o kaya na may walang mainom kaya pinagtsatsagaan nilang tubig ulan na naipon sa isang drum. Sa tulong ng iba pang hostage nakapagtago si Raishin May at nang makasilip ng pagkakataon, pinangunahan niya ang pagtakas ng 65 iba pang bihag. Sinuwerte ring nakawala sa mga rebelde si Monica Lemen. Sa kanilang grupo, nasa 10 hostage daw ang namatay sa bakbakan, kabilang ang kanyang anak na hindi pa nakukuha ang katawan. Ivan Mayrina, GMA News.